Good morning, good afternoon sa inyong lahat. I'm Gemma Adiba Simbulan, former OFW for nearly 25 years sa iba't ibang bansa. Una kong napuntahan is Kuwait since 1986. Sa Kuwait siguro mga 4 or 6 years ako doon. Iba-ibang amo. Then nagtayuan ako. 3 years yata o 3 years and a half. Nag-TNT din ako doon. Then, nag-Dubai. Dubai, 3 years. Tapos, nag-Saudi. Ay, nag-Qatar. Nag-Qatar pa ako. 6 months lang ako kasi hindi maganda yung amo. Then, nag-Saudi ako. 4 years. So, since 1986 up to 2018, OFW ako. Okay. Question. Number 1 question. Ano ang dahilan kung bakit ka nag-OFW? Nag-OFW ako kasi kung dito lang ako sa Pilipinas, I'm a single mother with 2 daughters. Kung dito lang ako sa Pilipinas, maliit ang kita at saka paano ko sila mabubuhay. Unang-una, kailangan mapag-aral sila kasi ako hindi nakatapos ng college, hindi nakatungtong ng college, high school lang ako. Kaya bilang isang magulang, gusto ko yung meron silang marating, makapagtapos sila ng pag-aaral. Yun, kaya nag-ano ako na mag-OFW ako to support them. Okay. Number 2 question. Alam naming mahirap ang malayo sa pamilya. Pero ano ang naging inspirasyon o lakas nyo upang ipagpatuloy ito? Inspirasyon ko syempre, number 1, mga anak ko. Anak ko sila. Kasi kung dito lang ako, paano sila makapag-aral? Diba? Kaya, inspirasyon ko sila, kahit na ang hirap ng buhay bilang OFW, pinagtiisan ko yun. Una, naging katulong ako. Lahat yun, katulong, caregiver. Tapos, sabi ko, nakakasawa na yung pagiging katulong. At saka, kasi kapag katulong ka sa ibang bansa, hindi ka pwedeng magreklamo. Gigising ka ng madaling araw, matutulog ka ng madaling araw, kahit na minsan may sakit ka, kailangan magtrabaho ka. Yan ang patakaran ng mga amo sa ibang bansa. Kaya, nagsikap ako para inspirasyon ko silang dalawa. Okay. Number 3 question. Ano ang mga hamon na kinakaharap mo sa ibang bansa at paano mo ito sinusolusyonan? Hamon doon, kapag yung halimbawa, kailangan na lalo na nung college na sila. Yung isa ko is, nag-aaral ng civil engineer, pero hindi siya nakatapos, 5 years siya, 1 sem na lang, huminto. Dahil nakatikim na ng pera. Ibig sabihin, nagtrabaho na siya. Yung isa ko is parang accountant siya. Magpo-portrait na, huminto din dahil nakatikim ng pera. So, kailangan sa mga student, kailangan kung aral is aral. Huwag munang magtrabaho habang kaya kang suportahan ng magulang mo. Yun ang hamon sa akin. Tsaka yung minsan, yung halimbawa, kailangan na ng pambayad sa school, walang tuition fee, o saan ka kukuha ng pera, syempre mangungutang ka sa amo mo para may maipadala ka sa kanila. Ganun yung ano doon. Tsaka yung mahirap ang buhay ng abroad. Sa totoo lang, napakahirap. Sabi ko nga sa mga anak ko, tsaka kahit na kanino na kakwentuhan ko, kulang na lang dugo ang umagos sa katawan ko sa hirap ng buhay. Pero dahil matyaga ako, yung kinakaya ko yung lahat ng hirap, aanuhan ko rin, ika nga nakakasurvive sa lahat ng problema. Okay. Number 4 question and it's a last question. Hindi ka ba nanghihinayang na yung sakripisyo mo ay sila lang ang nakikinabang? Nanghihinayang?
na sila lang ang nakikinabang. Hindi. Kasi bilang isang magulang, tungkulin mo yung pag-aralin, pakainin, bigyan ng magandang kinabukasan, damitan, lalo na magandang kinabukasan ang mga anak mo. Sila ang bubuo ng buhay nila. 'Di ba? Kaya nga ang ano diyan, sabi ko nga sa kanila, wag niyo akong sisihin kung hindi kayo nakapagtapos ng pag-aaral. Kasi kayo ang may desisyon yan. Nandito lang ako, gabay nyo, na kung gusto niyo mag-aral, mag-aral kayo. Ngayon, kung hinto kayo, nasa sa inyo yan. Ngayon, as of now, yung dalawa kong anak is okay naman. Yung panganay ko is 34 years old. May isang anak na, isang apo. Okay naman siya. Sa Quezon City, may bahay sila. Yung pangalawa kong anak is di ba undergrad din, pareha sila, yung civil engineer ko. Imbis na civil engineer siya, ay nagnegosyo siya. Yan yung Dobro Milk Tea. Kaya hindi rin ako nanghihinayang na kahit na hindi sila nakatapos is successful naman sila sa buhay nila. Yan lang ang masasabi ko. Okay. Kaya hindi ako nanghihinayang na naging OFW ako. Kasi sila ang nakikinabang. Ngayon, bilang magulang, kung maalala nila ako is thank you. Kung hindi naman, nasa sa kanila. Pero sa awa naman ng Diyos, hindi nila ako pinapabayaan. Okay. That's it. Outro. Ano gusto mong outro? Okay. Ending. Ano gusto? Yun lang sa mga gusto mag-abroad, pag-isipan muna. Pag-isipan nyo ng 10 beses, 100 beses na mapalayo kayo sa mga anak nyo, sa mga mahal nyo sa buhay. Kasi, unang-una, ang daming nasisirang pamilya. Kasi ang iba, hindi ko sa nila lahat, imbis na trabaho ang inaatupag sa ibang bansa, ibang trabaho ang inaano nila. Ako, hindi sa nagmamalinis ako o ano pa man. Ang katwiran ko, ang goal ko is magtrabaho ako para sa mga anak ko. Yun ang ano ko. Kaya hindi ako nagsisi na mapalayo sa kanila. Kaya lang one time na pagsabihan ako ng anak ko na mas matagal pa raw ako sa abroad kaysa dito sa kanila na alagaan sila. Ngayon, ang katwiran ko is ganito. Kung nandito ako sa Pinas, may bibigay ko ba yung mga pangangailangan nila? Makapag-aral ba sila? Mapakain ba sila ng ika nga, masarap na pagkain? Makapag-aral sila sa magandang eskwelahan, no college na sila? May ibibigay ko ba yung kung nandito lang ako? Na ang sahod dito is hindi sapat. Lalo na kung nangungupahan ka, magbabayad ka ng tubig, ilaw, lahat na ng gastos, hindi sapat. Kaya hindi ako nagsisi na bilang OFW. I'm proud to be an OFW. I'm Gemma Simbulan. I'm Gemma Simbulan, nagsasabing thank you sa pag-interview ng aking apo na si Carl Vincent Carillo. Thanks and bye-bye. Goodbye.